Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa aking channel. Natapos po ang Cebu Prayer Rally nang hindi naging kasing toxic ng Davao Prayer Rally. Although may mga manaka-naka pa rin naman mga pagmumura, ang tawag nga nila dyan ay morally, dahil puro mura yung rally nila. At may mga nagsalita na talagang galit na galit, isa na po rito si Harry Roque. Ito daw pong prayer rally nila ay naging parang campaign rally. Dahil nagsalita yung mga may intensyon na maging bahagi ng line-up ni Duterte para sa 2025 senatorial elections. Kaya lang, ang pansin ng iba, bakit itong prayer rally na to, naging parang giling-giling party. Parang hindi yata magkatugma yung dalawang yun. Prayer rally, tapos lalagyan mo ng mga babaeng ang iiksi ng suot, tapos gumigiling sa harap ng tao. I just hope walang pare or walang mga religious leaders ang nakapanood ng performance nila. Well, ang tanggol naman ng mga DDS, bakit? Kahit naman saan mga rally, nag-iimbita sila ng mga artista, mga singer, mga dancers. Oo, gano'n naman po talaga ang kalakaran. Kaya lang, hindi po nila tinatawag na prayer rally. Kayo, pinagpipilitan yung salitang prayer rally. Mas marami naman yung pagmumura kesa naman sa pagdarasal. Huwag nyo nang itago sa likod ng prayer rally naman kung ganun pa rin naman ang gagawin ninyo. Pangiinsulto, panglilibak, pagmumura, at paninirang puri. Although sabi ko nga sa inyo, tamer po. Mas tame itong Cebu Prayer Rally kesa doon po sa naganap na Davao Prayer Rally. At kung napansin nyo po, bumaliktad na naman si Digong. Kung doon sa Davao Prayer Rally, kung ano-anong mga akusasyon na keso adik ang ating presidente, dito naman sa Cebu Prayer Rally, aba, biglang bumait. Ano kaya naman ang nakain itong si Digong? Bakit iba na naman ang sinabi? Tama ang sinasabi ng mga netizens natin eh. Paiba-iba ng statement si former president. Hindi ba, nung lumabas yung polvoron issue, sinabi ni Digong na walang polvoron video dahil kung meron yan, matagal na sanang lumabas. Pero pagdating sa Davao Prayer Rally, tahasan niyang sinabi na meron tayong presidenteng adik. Ano ba yan? Alin ba talaga ang totoo? Tapos ngayon naman, bumaliktad na naman siya. After niyang sabihin na adik ang presidente natin, ito na naman, nag-iba na naman siya ng tono. Pero bago po natin pagpatuloy yan, gusto ko pong tanungin sa inyo, nakita niyo po ba si VP Sara na umattend dyan sa rally na yan? Well, okay lang. Dahil anak naman po siya ni Digong bilang suporta sa kanyang ama at mga kapatid, okay lang kung nandun siya. Ang hinahanap ko, dumating po ba si Amy Marcos? Sumuporta ba siya sa kanyang kaibigan na si Rodrigo Duterte? Kaya ako naman po natanong yan dahil a few days ago, meron pong binitawang salita itong si Sal Panelo. Sabi po dito sa kwentong politiko, Digong, hindi galit kay PBBM. Amy, panggulo lamang sa mga Duterte. Yan po ang sinabi ni Panelo. So ang tanong tuloy ng mga netizens, Amy Marcos, saling pusa lang sa mga Duterte? Ayon po dito sa balita sa politico.com, ipinahiwatig ni Attorney Salvador Panelo na nakikisama lamang si Senator Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte dahil init sa puwera ang senador ng kanyang kapatid na Pangulo. Ano naman kaya ang ibig sabihin ni Panelo rito? Pinag-aaway mo yung magkapatid. Sira na nga ang imahe ni Amy Marcos sa mga loyalista, lalo mo pang sisirain. So ano kaya ang masasabi dito ni Amy Marcos? Ito ay mga 5 days ago na, pero hanggang ngayon wala pa akong nababasang sagot ni Amy Marcos tungkol dito. Ano kaya ang galit ni Panelo kay Amy Marcos? At ano ang masasabi ni former president? Dahil alam natin, best friend po yung dalawang yan. At laging ipinagmamalaki ni former president na si Amy Marcos ang tumulong sa kanya nung kampanya niya noong 2016. So ang ibig bang sabihin nito, kahit na si Duterte ay pinaplastic si Amy Marcos? Ano kaya ang nagawa ni Amy Marcos kay Sal Panelo kung bakit ngayon ay inilalaglag siya ni Panelo? At sinasabing parang siya ay saling pusa lang sa mga Duterte.
Kawawa naman si Senator Amy Marcos. Ang dami ng mga loyalista ang nagbawi ng kanilang suporta kay Amy Marcos. Tapos ganyan pa ang gagawin ni Panelo. Sasabihin niyang saling pusa lang si Amy Marcos sa mga Duterte. So anong ibig sabihin? Pinagsisiksikan lang ni Amy Marcos yung sarili niya sa mga Duterte? Saan na pupulutin si Amy Marcos ngayon? Mabalik po tayo sa Cebu Prayer Rally. Well, hindi po ganun kadami as expected yung kanilang audience o yung mga nanood dahil ang inaasahan nila ay aabot daw ng mga 50,000 ang darating para pakinggan si Digong. Pero ang estimate ng mga nandoon ay 5 to 7,000 lang daw ang umattend ng prayer rally. At kalahati pa yata doon ay nagpunta doon para panoorin yung paggiling-giling ng mga mananayaw ni Willie Revillame. Sabi tuloy ng ibang netizens, ginawa nila yan para meron silang panghatak ng tao. Dahil ikaw nga naman, pag nabalitaan mo na may mga gigiling-giling sa harapan mo, edi siyempre pupunta ka para manood. Ibig bang sabihin, yun ang pakay nila para manood at hindi si Digong? At bakit naman kaya biglang-bigla kumambyo na naman si former President Duterte kay President Bongbong Marcos? Ito po ayon sa News 5. Sabi ni former President Rodrigo Duterte, I am comfortable supporting the President. Suportahan ko yung Chacha. At I am comfortable supporting the President. Wala pa naman akong nakitang talagang big error, big mistake. Wala pa. Maybe sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Okay ako sa Chacha as long as it is not intended to benefit the incumbent. So hindi ba kayo magugulat? Bakit biglang-bigla bumait na naman si Digong kay President Bongbong Marcos? Sabi niya, komportable daw siyang suportahan si President Bongbong Marcos. Matapos niyang akusahan ng kung ano-ano na ito ay adik, ito ngayon sasabihin niya komportable siya with the President. At sabi pa niya, wala naman talaga akong nakitang big error, big mistake, wala pa. Ano yung pagtawag mo sa kanya na adik? Hindi ba big mistake yun kung totoo man yun? So ngayon, bumaliktad ka. Wala kang nakitang big error, wala kang nakitang big mistake kay President Bongbong Marcos. Ano itong pinagdadakdak nila Harry Roque? Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap-usap. Kanya-kanya kayo ng biyahe dyan sa Cebu Prayer Rally. Iba yung sinasabi ni Digong, iba yung sinasabi nila Harry Roque. Kung si Harry Roque, kung ano-anong masama ang nakikita kay President Bongbong Marcos, biglang ito naman si Digong sasabihin na wala pa naman siya nakitang malaking pagkakamali ni President Bongbong Marcos. Dapat itong sila Harry Roque, kausapin muna si former President bago magnangaw-ngaw. O ano ngayon masasabi mo Harry Roque at meron pang isa o dalawa nagsalita dyan na kung ano-ano sinasabi tungkol kay President Bongbong Marcos. Ano ngayon ang idadahilan nyo? Mismong ang leader ninyo, si ex-President Duterte, sinasabing wala siyang nakikitang malaking pagkakamali ni President Bongbong Marcos at siya ay komportable na suportahan si President Bongbong Marcos. Kayo, komportable ba kayo? O hindi nila inakala na biglang babaliktad na naman si former President? Siguro akala nila Harry Roque kung ano yung style niya sa Davao Prayer Rally, ganun pa rin ang gagawin ni former President dito sa Cebu Prayer Rally. Tuloy ko po. Sabi po dito sa Cebu Daily News ng Inquirer.net, Duterte, I support Chacha as long as former President Rodrigo Duterte said on Sunday that he had no problem with amending the Constitution as long as it would not be in favor of the incumbent president. Hindi ba pagbaliktad na naman yan? Hindi ba't galit na galit siya? At ayaw nilang palitan, baguhin, o amyendahan ang konstitusyon? Bakit biglang suddenly wala siya nakikitang problema with amending the Constitution? He reiterated that he was okay with the proposed charter change as long as it would not be intended to benefit the incumbent. Ulitin ko po ang sinabi niya. He was okay with the proposed charter change as long as it would not be intended to benefit the incumbent. Sino po ba ang incumbent? Si President Bongbong Marcos.
This means Marcos will only have one term, 6 years, and he will amend the Constitution. Join him, and I will operate with him, but it should not be applicable to him. Samantalang against sila dyan sa pagpapalit ng konstitusyon. Ano naman kaya ang nakain ni Digong at nag-iba na naman ang ihip ng hangin? Yung mga isinisigaw ng mga kasamahan niya dyan sa Cebu Prayer Rally ay huwag palitan ang konstitusyon. Bakit pagdating kay former president, okay lang sa kanya, but it should not be applicable to the president. Sabi pa niya, if President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. would amend the Constitution so that he could run for the next election, that would be the problem. He noted, since Marcos was elected under the Constitution for one term or 6 years, that should be it. Although wala pa naman po tayong naririnig kay President Bongbong Marcos na gusto niyang i-extend ang kanyang termino. Dahil alam po ni PBBM na isang termino lang ang mga presidente ng Pilipinas. Moreover, Duterte said he would support the Chacha if Marcos would commit to the people that he would not run again in the next election. Again, sinabi na po natin, wala pong binabanggit si President Marcos na gusto niyang ma-extend ang kanyang termino dahil siya po ay focus sa kanyang trabaho para paunlarin ang Pilipinas. Sabi pa ni Duterte, it would also be impossible to gather enough signatures through the signature campaign or people's initiative saying it would be very hard to do. Ayun naman pala sa'yo na mismo nang galing na mahirap gawin yung pagkalap ng signature para sa People's Initiative. Dyan nga kayo galit na galit sa PI na yan. Sabi pa ni former President, the Constitution is sacred, and if there would be provisions in the Constitution that would provide duration of the President's term, that should not be changed. Hindi ba sinabi na nga ng ating Presidente, ang aamyendahan lang ay ang economic provisions. Wala po tungkol sa mga term extensions. Despite everything that he commended regarding the Chacha, Duterte said he hoped that Marcos would do well in the remaining years of his term as the president. Nung nakaraan lang, gustong-gusto yun ng pababain si President Marcos sa pwesto niya at ipalit si VP Sara. Ngayon, you are hoping that Marcos would do well in the remaining years of his term. Although okay itong sinabi niya, remaining years of his term. Ibig sabihin, wala po talaga silang plano na mag-stage ng another uprising or ng people power. Pero ito po yung catch. Dagdag ni former president, if there would be Chacha o yung charter change, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time or the third or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. So nakita natin, pabor siya sa Chacha. Wag lang sa term ni President Bongbong Marcos para walang maging term extension si President Bongbong Marcos. Kung aamyendahan daw ang konstitusyon, ang makikinabang dapat ay yung susunod na presidente. Sino ba ang malakas na maging susunod na presidente? Hindi ba si VP Sara? Hindi siya pabor na ma-extend si President Bongbong Marcos. Pero yung susunod na presidente na most probably ay si VP Sara, ay okay sa kanya. Kahit na for the second time, or the third time, or the fourth time. Nasa Pilipino na yan. Paano ngayon? Kung yung mga Pilipino ngayon ang magpumilit na magkaroon ng term extension si President Bongbong Marcos, hindi po pwede. Samantalang, sa susunod na presidente, kahit na pangalawa, pangatlo, pang-apat, basta yun ang gusto ng Pilipino. Ano to? Double standard. So, kaya naman pala, okay na ngayon kay former President Duterte na maamyendahan ang konstitusyon basta hindi kasali ang present president, okay sa kanya. Na dapat ang makikinabang sa pag-amyenda ay yung susunod na presidente.
Ay, ang gulo, no? Ang labo talaga ni former President Duterte. Paiba-iba ng statement. Sa susunod, mag-usap-usap kayo nila Panelo at sa kanila Harry Roque para bago sila magbitaw ng mga salita, maging in accord naman, in tune with what the former president would say para hindi pa iba-iba. Ang nangyari tuloy, yung iba ayaw sa Chacha, pero yung former president natin, okay na daw sa kanya na maamyendahan ang saligang batas. Sa tingin ninyo, dapat pa bang paniwalaan si former President Duterte sa kanyang pabago-bago? Consistent po kasi ang kanyang pabago-bagong mga statement. Hindi na tuloy malaman ng tao kung alin sa mga statement niya ang totoo. At sasagutin kaya ni Senator Amy Marcos ang pasaring sa kanya ni Salvador Panelo? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos ti Agnina, peace.